Sa previous episode, ang bida nating si Hoban na palaging binubuli sa school at ginagawa pang katatawanan ng dalawang YouTuber, sinusunod niya ang utos ng mga ito para sa sarili nilang kapakanan at kung hindi susunod si Hoban sa utos nila ay tiyak na mabubugbog siya dito. Dahil sa natatakot si Hoban sa mga bully na ito, kaya wala siyang paraan para umalma at doon ay nalaman niya na mabilis lang pala kumikita ang mga YouTuber. Para sa kanya di makatarungan ang mundo dahil sa ang kinikita niya sa buong linggo na pagtatrabaho ay kikitain lang ng 30 minutes sa pagla-live sa YouTube. Gusto ni Hoban pasukin ang trabaho na ito hanggang sa dumating ang panahon, hindi sadyang nag-viral siya dahil lamang sa nangyaring bangayan nila ng isa sa mga bully at ito'y nakunan ng video sa pamamagitan ng 4K live camera. Naging sikat si Hoban overnight dahil sa video na ito at ang nakakatuwa ay kumita siya at ipinangbayad niya sa bills ng hospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. At sa pagpapatuloy, siya'y may tiwala na humiling na ibalik sa kanya ang sapatos at sa unang pagkakataon, hindi naririnig ni Hoban ang boses ni Sam Deck sa kanyang isipan at sa isang laban, hindi dahil nakalimutan niya ang mga sinabi sa video kundi dahil siya'y sobrang na-excite at nawalan ng kontrol. Ngayon habang tumatakbo para sa kanyang buhay, ito ang unang beses na lalaban si Hoban nang hindi umaasa sa isang video at ginagamit niya ang ilang teknik na natutunan niya at ngayon lang napansin kung gaano kalaki ang kanyang pagunlad. Gusto ng comedy crew na sumuko na lang siya at hindi makapaniwala si Hoban na hindi niya sila nasaktan. Sa lugar kung saan pinapanood ni Kim ang stream ni Hoban kasama ang kanyang mga kasamahan sa laban, sinabi ni Kim na tapos na ang lahat at tinatawag ng kanyang mga kaibigan si Hoban na maliit, ngunit itinuturo ni Kim na hindi nila kayang mag-practice ng sipa ng 10,000 beses sa isang buwan katulad ng ginawa ni Hoban. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa narinig nila, at ipinaliwanag ni Kim na ang isang normal na tao ay hindi makakagalaw pagkatapos matamaan ng isang sipa sa binti. Ito mismo ang nangyari sa comedy crew subalit napansin ni Kim na may mali. Hindi naman sinipa si Hyun kaso lang sa ilang kadahilanan ay hindi siya gumagalaw, at biglang ipinaliwanag ng master ni Kim na si Logan kung bakit na-shock ang leader ng comedy crew. Sinabi ni Logan na ipinaliwanag na ni Hoban na ito ay dahil sa takot. Humingi ng paumanhin si Hoban sa kanyang ina habang ipinapaliwanag na mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig kundi ito'y dahil siya'y natatakot ngunit parang excited din. Iniisip ni Hoban kung ano ang susunod na galaw na gagawin niya. Biglang lumitaw si Gail at ipinakita na hawak niya ang isang miyembro ng comedy crew bilang bihag. Nagsimula nang magpanggap si Hyun na parang tatalunan niya si Hoban at ginamit ang pagkakabihag ng babae bilang dahilan para umalis. Natuwa si Snapper nang makita silang umalis at sinabi ng comedy crew na swerte lang sila sa pagkakataong ito. Tapos na ang kanilang away sa comedy crew sa ngayon. Ngunit walang nakapansin na ang laban na ito ay nagpapagising ng isang bagay sa loob ni Hoban, mas lumakas ang tibok ng kanyang puso at iniisip niya na parang masaya ang pakikipaglaban. Nakakatakot ito para sa kanya at napagtanto niya kung nasisiraan na ba siya ng ulo. Inanunsyo ng kanyang mga kaibigan ang pagtatapos ng stream at ang video na ina-upload nila ay umabot ng higit sa 2.3 milyong views. Sinubukan humingi ng paumanhin ng comedy crew sa kanilang mga viewers ngunit napakalaki ng pinsala mula sa pagkaka-expose kaya kinailangan nilang e-close ang kanilang channel. Umabot sa 210,000 subscribers ang viral hit channel ni Hoban at parang bumabalik na ang lahat sa normal. Isang gabi ay umuuwi si Bami ng mag-isa kaso sinabihan siya ni Hoban na delikado iyon at binanggit niya na dati siyang sinundan ng isang tao, kaya nag-alok si Hoban na salubungin siya at ihatid pa uwi. Biglang nakasalubong ni Bami ang higanteng si Hong at sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil silang dalawa lang ang naroon, mabuti na lang at dumating si Kim at nakakagulat na sinasakal ni Hong si Kim, pero mas nakakagulat na ginamit ni Kim ang unang leksyon sa pakikipaglaban na pagpapainit ng ulo ng kalaban. Sinimulan ni Kim na masahehin ang dibdib ni Hong, nagtataka si Hong kung si Kim ba ay isang pekeng viral hit pero nagpatuloy lang si Kim. Ang susunod niyang plano ay gamitin ang teknik na tinatawag na paano talunin ang isang serial wrestler. Makaraan ng ilang sandali, nakitang hawak na ni Kim ang braso ni Hong at sinabi ni Kim kay Hong na sumuko na, pero ito ang unang beses na hinarap ni Kim ang isang taong ganito kalakas at madaling bitbitin ni Hong si Kim, pero naiwasan ni Kim ang kanyang atake at nagdesisyon na ituring ito na parang isang rumble kaysa isang laban. Sumugod si Hong subalit laking gulat ng lahat nang biglang sumugod si Hoban patungo sa kanila, tumigil sa pag-reply si Bami sa mga mensahe ni Hoban kaya nagmamadali siyang hanapin siya,
ngunit nahuli siya ni Hong at binagsak ni Hong si Hoban ng sobrang lakas sa lupa na hindi man lang makasigaw si Hoban. Ang Serium Wrestling ay isang estilo ng pakikipaglaban na nangangailangan ng paggalaw ng kalaban sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang sinturon. Naabot ni Hong ang tugatog ng sport na ito sa edad na 17, pero may isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa wrestling at iyon ay mga babae. Natatakot ang mga babae sa kanya at nagagalit siya sa mga lalaki lalo na sa mga cool na lalaki, dahil kaya nilang gawin ang mga romantic na bagay na hindi niya magawa at alam ni Snapper ang lahat tungkol kay Hong, at ipinaliwanag na puro muscle si Hong mula ulo hanggang paa. Natalo si Hoban sa kanya, pero sinabi ni Snapper na hindi dapat masyadong sisihin ni Hoban ang sarili niya dahil isang halimaw si Hong, ayaw lumabas ni Hoban mula sa kanyang hideout dahil nahihiya siya sa harap ni Bummy. Sinabi ni Snapper na swerte siya at dumating ang pulis para pigilan ang laban at nagmamakaawa na tumigil na si Hoban sa pag-iyak tungkol sa kanyang kahihiyan. Naging excited si Hoban laban sa comedy crew dahil sa isang bagay na tinatawag na batas ng takot. Sinasabi ng batas na ito na kapag nakaranas ang isang tao ng matinding takot, hindi na nila ramdam ang maliliit na takot at maliit lang ang takot sa comedy crew. Pero ang takot na naramdaman ni Hoban kay Hong ay mas malaki kaysa sa anumang takot na naramdaman niya noon. Pinilit ni Snapper na malalampasan ito ni Hoban dahil hindi siya makakabawi tulad ng ginawa niya kay Paco. Malungkot na sumang-ayon si Hoban at natuwa si Snapper dahil tapos na sana para kay Hoban kung si Hong ang tumutok sa kanya. Natuwa si Snapper na hindi alam ng kanilang mga manunood ang tungkol dito at nagdesisyon na itago na lang ang insidente. Biglang natakot si Hill nang malaman niyang ina-upload ni Hong ang insidente sa kanyang YouTube channel sa isang video na tinawag na, I Just Beat Viral Hit. Nagwawala ang mga komento dahil gusto ng mga manunood na harapin ni Hoban si Hong para sa isang laban ng paghihiganti. Natakot siya na baka isipin ni Hoban na gawin ito kaso nagulat si Hoban nang sinabi ni Snapper na hindi niya ito pwedeng gawin. Ipinahayag ni Snapper na hindi niya papayagan na lumaban si Hoban kay Hong dahil kailangan ni Hoban na mabuhay para magpatuloy sa pag-YouTube. Natatakot si Snapper na baka talagang mawala ang buhay ni Hoban sa pagkakataong ito kaya humiling siya na magtiwala si Hoban sa kanya at hayaang ipaliwanag niya ang kanilang paraan para makalabas dito. Nang gabing iyon ay nag-livestream si Snapper at ipinaliwanag na aksidente lang ang nangyari kay Hong. Mabuti na lang at naging pabor sa kanila ang damdamin ng publiko kaya't hindi na kinailangan lumaban ni Hoban kay Hong. Alam ni Hoban na dapat siyang makaramdam ng ginhawa kaso may bumabagabag sa kanya. Iniisip niya kung dahil ba ito kay Bummy, dahil sa hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi niya mapipigilan si Hong sa panggugulo. Sinabi ni Bummy na wala siyang pakialam at gusto lang niyang matiyak na hindi susubukan ni Hoban na labanan si Hong. Biglang napagtanto ni Hoban na galit siya sa sarili niya dahil mas natatakot pa siya kaysa kay Bummy. Nagdesisyon si Hoban na ibahin ang atensyon sa panonood ng YouTube videos, pero nagulat siya nang makita ang isa sa mga video ni Samdek. Mabuti na lang at pinamagatan itong, paano talunin ang isang Serium fighter bilang isang karaniwang tao sa mismong video. Pero sa kasamaang palad ay ipinaliwanag ni Sand na imposible para sa isang baguhan na talunin ang isang grappler. Ipinahayag ni Samdek na ginawa niya ang video para ipakita lang ang puntong iyon. Walang video sa channel ni Sam tungkol sa kung paano talunin ang isang grappler bilang isang amateur. Mayroon pa ring bumabagabag kay Hoban at hindi niya maintindihan kung bakit parang mabigat ang kanyang dibdib. Biglang nabigla si Hoban nang malaman niya kung ano ito at kinontak niya si Snapper at nakita natin na nakasave si Hoban sa phone ni Snapper bilang kanyang tanging kaalyado. Masayang-masaya si Snapper sa kanyang explainer video at ipinahayag na kontrolado niya ang kwento. Masaya siya na tapos na ang lahat kay Hong, pero nakikita natin na may ginagawa si Hoban na intense at biglang ipinahayag ni Hoban na talagang haharapin niya si Hong at nabigla si Snapper. Nakita natin si Hoban na nagbibisikleta na parang baliw at minsan pa ay humingi ng paumanhin si Hoban sa kanyang ina at ipinaliwanag na may hormone ang tao na inilalabas kapag nakakaranas ng matinding takot. Tinatawag itong adrenaline at ang ibang tao ay nagiging addict dito. Napagtanto ni Hoban na addict siya sa adrenaline na nakukuha niya mula sa pakikipaglaban kaya hinarap niya si Hong. Sinimulan niya ito sa isang insulto at tinanong si Hong kung naghihintay ba itong proseso tulad ng ibang karne sa palengke. Ginamit ni Hoban ang parehong teknik na ginamit ni Kim para mainis ito. Kaso natakot ang mga manunood ng livestream ni Hoban na baka magustuhan ito ni Hong at nakita natin na pinanood ni Hoban ang natitirang bahagi ng video ni Samdek.
tungkol sa kung paano talunin ang isang serium wrestler sa isang laban bilang isang amateur. Sa malapit ay pinapanood ni Tan ang stream ni Hoban kaso iniisip niyang walang laban si Hoban kay Hong, gayunpaman ay isiniwalat niya na pumunta si Hoban sa kanya para humingi ng tulong at nais matutunan ni Hoban ang pinakamalupit na galaw ng taekwondo at ito ang back kick. Naintriga si Tan pero pinaalalahanan niya si Hoban na sinabi niyang tatanggalin niya ito sa susunod nilang pagkikita. Ginamit ni Tan ang back kick kay Hoban at nagtanong kung balak bang gawing video ni Hoban ang kanyang libing. Natamaan ni Tan ang backpack ni Hoban na puno ng makakapal na libro pero naramdaman pa rin ni Hoban ang matinding sakit. Napansin ni Hoban kung gaano kalakas ang sipa at napagtanto niyang nilalaro lang ni Tan ang kanilang laban. Pumayag lang si Tan na mabuhay si Hoban kung lalabas si Snapper sa kanyang pinagtaguan, pero ipinaliwanag ni Hoban na hindi niya ito ni-record at hindi para sa content. Sinabi ni Hoban na kailangan niyang matutunan ang sipa anuman ang mangyari, at iniisip niyang hindi siya pwedeng umuwi ng walang napala at binanggit niya kay Tan na ang taekwondo ang pinakamalakas at tila naapektuhan si Tan sa mga salitang ito, minsan pa ay hiniling ni Hoban na turuan siya ni Tan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.